Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Lumabas ang ulat ng paninira kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang anyo ng black propaganda na pinasimulan ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting. Ayon sa mga insider, ito ay isang taktika upang mapataas ang kasalukuyang ratings ng administrasyon sa publiko. Isang malapit na source sa loob ng palasyo ang nagsiwalat ng kampanya ng paninira ay bahagi ng mas malaking plano upang alisan ang atensyon sa mga isyong kinakaharap ng gobyerno ni Pangulong Kuting. Ang mga alingas-ngas na nag-uugnay kay Duterte sa iba't ibang anomalya at kontrobersya ay tila sinadya upang ilihis ang mata ng publiko mula sa mga pagkukulang at kontrobersyang bumabalot sa kasalukuyang pamahalaan. Samantala, isang mambabatas ang nagbabala na si Speaker of the House, Tambolos-Los Romualdez ay may masamang balak na muling mangurakot ng milyong-milyong piso mula sa kaban ng bayan. Ayon sa ilang mga source, may mga hakbang na isinisulong si Tambalos-Los Romualdez na nagpapakita ng posibleng katiwalian at pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Ang pag-atake kay Duterte ay hindi lamang isang pagtatangka upang sirain ang kanyang reputasyon, kundi isang estratehiya upang ilihis ang atensyon mula sa tunay na issue, ani ng isang political analyst. Sa gitna ng kontrobersyang ito, ang administrasyon ni Pangulong Kunting ay nagsisikap na pabanguhin ang kanilang imahe habang ang mga miyembro nito ay sinasabing nagpaplano ng masamang akbang upang makakulimbat ng pondo. Ang mga balitang ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko habang ilang ay naniniwalang isang desperadong hakbang ito ng administrasyon ni Pangulong Kuting. Ang iba naman ay nanatiling tapat sa kanilang suporta at kasalukuyang pamahalaan. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy na nanindigan si Pangulong Kuting ng kanyang administrasyon ay tapat sa layuning maglingkod sa bayan. Gayunpaman, ang mga balitang ito ay nagbubukas ng mas malalim na diskusyon tungkol sa katapatan at integridad ng mga opisyal ng gobyerno. Ang mga mamamayan ay nananawagan ng masusing investigasyon upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga aligasyong ito. Sa ngayon, patuloy na pinagmamasdan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Kuting at ni Speaker of the House Tambalostros Romualdez. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilig sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Na hinarang yung ating PCG at ang Chinese Coast Guard ang naunang nagligtas dito sa ating mga mangingisda, no? So hindi po ano no, dapat hindi po natin pinasasama ng pinasasama kahit na imbes na magpasalamat tayo na ligtas yung mga mangingisda natin. Ito po yung sinabi po ni Balino ba? Paki-correct nga po ako, hindi ko na makita yung ano eh. Yung sinabi po ni Balino, Balilio. Okay. Hindi na po si Tariela. Pinalitan na pala siya eh. Gusto niya kasi palalain eh. Ayan, Balilio. Okay. Ayon nga kay Balilio, yung kanila pong report ng Philippine Coast Guard ay galing po yan sa mga na-rescue mga mangingisda mismo, no? At saka yung Philippine Coast Guard na naroon sa area. So, pasalamat tayo sa Chinese Coast Guard sa pagliligtas. Tayo rin naman eh. Pag may mga Chinese na marami rin tayo naliligtas yung Coast Guard natin. Pag may mga Chinese fisherman na nangangailangan ng tulong, wala po tayong ano, kasi yan po, meron pong ano yan eh. Parang yung mga doktor po yan, no? Wala po silang pwedeng tanggihan.
Ganon din po yung sa batas diyan sa may karagatan. Wala pong kaaway, wala pong kakampi pagdating po sa mga kinakailangang i-rescue sa karagatan. Yan po ang unang batas ng dagat no. Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, kung kinakailangang i-rescue, uunahin nyo muna yung pagre-rescue. So, hindi po tama na kahit kung sila ay ating kalaban, kahit hindi nga nating kalaban yung China, actually, para lang po sa kaalaman ng lahat, ang China po ay kaibigan natin. Yan po yung official natin sa China, kaibigan. Okay? O speaking, ngayon po, nagsimula na po, kahapon, nagsimula na po yung official na pag-uusap. Kaya po dapat imbes na magalit tayo, hayaan nyo na po yung mga vlogger ng kabila, sila na lang magalit. Kasi ayaw nila yan eh. Mapapahiya kasi sila. Bakit po ayaw nila na nag-uusap yung China at Pilipinas? Siniraan nila na siniraan si PRRD. Pinalabas nila, di ba? Yung mga agreement, gentleman's agreement, at kung anumang kasunduan sa China ay pagtatraidor. O, kita nyo ngayon. Nakikipag-usap tayo sa China ngayon. Nabawasan ng tensyon. Ang unang reaksyon dyan ng mga Philippine Coast Guard at Navy, binibilang nila yung mga warship ng China, nabawasan. Yan po, pagpapakita po ng China na talagang ayaw rin nila. Ayaw nilang kalaban ng Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Magmumukha talaga silang bully. Pero matatapang po sila sa Australia, sa US, at sa iba pang bansang malalaking bansa. Pero sa Pilipinas po, kawawa po sila. Tandaan po ninyo, ang China, mahilig po yan yung mga magpapogi. Di ba? Tayo rin naman, mahilig magpapogi. Kaya lang yung pagpapapogi natin, paawa eh. China, gusto nila na nagpapapogi sila na hindi sila bully. Kahit bully naman. Kahit bully pa sila. Okay, sa madaling salita, umaayon po to sa kagustuhan ng marami sa atin. Siguro 98% ng Pilipino ayaw ng digmaan with China. Yung 2%, yun mga gusto na magpakamatay, dinadamay lang tayo. Tandaan niyo yung warning ni Sara Duterte, no? Sara Duterte, ni Amy Marcos. Meron target na 25 para sa mga supersonic missile. Supersonic, wala pa pong naimbento na pipigil sa supersonic. Ano pa lang to conventional warfare na po to. Tanggap po to, hindi po to nuclear. Wala po nuclear to. Wala putya. Wala. Kahit yung sinasabi ng hindi supersonic eh. Yung pangkaraniwang missile, wala tayong pansalo eh. Usually meron na yung Israel, meron na yung Israel eh. Kaya tama lang po yan. Matagal na tayo nananawagan. Makipag-usap. No? Siyempre talagang ganun yun. Pag nakipag-usap ka, bot sa inyo, hypersonic. Meron kang i-give up pag nakipag-usap ka. Ang una mong i-give up ay yung mawawala yung tension. Tapos matutuloy na. For 6 years, wala naman tayong problema eh. Nauutakan pa nga nila yung mga Chinese dahil kaibigan naman natin sila. Magkaibigan naman si Xi Jinping tsaka si Duterte nung panahon na yun. Nakakapagtakas pa po tayo ng mga ng mga bakal. Nakita nyo may tukod na yung Sierra Madre. Natukuran nyo nung panahon ni Duterte. Ganun talaga nagagawa ng magkakaibigan. Yung may mga magkakaibigan, di ba? Kahit ayaw nilang payagan sa salita. Pero dahil kaibigan ka, sige na nga. Mag-ano na lang kami, magbubulag-bulagan na lang kami. Pwede pong nangyari yun eh. Kasi nakita natin ngayon, may mga tukod na eh. Okay.
Naku, wala pong mga ano yan. Ano po yan, mga politika po natin, hindi nyo po masasabi maka-Duterte, maka-Marcos, makasarili. Yung mga senador, makasarili yan. Kung saan sila mas makikinabang, doon po sila. Wala po yung mga makamaka. Lalo na yung mga congressman. Putya, lahat yung congressman na yan, kampi kay Duterte noon. Eh. O ngayon, inuusig na sila. Okay. Wala tayong nakikitang masama. Congratulations po sa DFA, sa ating Pangulo, at sa wakas, nakinig ka naman sa mga mamamayang Pilipino. Matagal na namin pinapanawagan na makipag-usap. Talong-talo po tayo. Yung idol nyong si Zelensky, ha? Idol nyo ni Marcos at idol ni Lenny. O ano na si Zelensky? Wala na po yung tapang ni Zelensky ngayon. Ano nang sinasabi ni Zelensky? Gusto na naming matapos yung gera. Hindi niya sinasabi na mananalo kami, matatalo kami. Wala na siyang pakialam. Dahil ang dami na pong namatay sa amin at marami ng sugatan. Biruin niyo isang buwan, nung May lang, 35,000 ang namatay. 35,000 na Ukrainians. Kaya wala na silang ano eh. Wala na po silang mga makuwang mga sundalo. Ubus na. Eh yung mga mayayaman naman, hindi naman pala napupuwersa magsundalo. Yung mga munyirap lang, mga pangkaraniwang mamamayan lang. Para mga super rich, wala rin. Kaya mas gugustuhin pa nilang palayasin si Zelensky kaysa maubos yung kanilang lahi, maubos yung mga Ukrainian. Okay. Ayan na naman si Pat Sabilio, ikaw na naman. Wala naman po lihim. Kayo lang naman, mga vlogger mo lang naman, Pat Sabilio, nagsabi lihim. Meron ba lihim na may mga picture pa si Duterte at si Xi Jinping? Yung mga vlogger mo kasi, Habilio, no? Mahilig mang intriga. Gusto nila lihim. Gentleman's agree. Walang mga katotoran eh. Pwede ba naman lihim yun? Alam ng lahat. Alam nga natin lahat nag-uusap si... Alam nyo, Habilio, nung nag-uusap si Xi Jinping tsaka si Duterte, yung mga vlogger mo, Duterte pa yung mga yun. Wag mo na akong questionin dyan, Pat Sabilio, at hindi kaya ng utak mo yung Russian war. Huwag ka na magsimula ng tanong dyan. Pandito nga sa Pilipinas, hindi mo na maintindihan. Dinadahan-dahan ko nga sa'yo para maunawaan mo. Huwag mo nang komplikado yan. Bakit hindi sila tumanggi noon? Pat Sabilio, yung mga vlogger mo. Bakit hindi sila tumatanggi noon? Kasi Duterte pa sila eh. Yung mga vlogger mo kasi baliktarin. Kung sino nasa... Alam mo, Habilio, ito masabi ko sa iyo, yung hinahangaan mo ngayon na vlogger, pag nanalo si Sara Duterte, mauuna pa sa akin yan. Mauna pa sa akin sa Malacanang. Maraming may alam sa Russian war. Kaya lang hindi mo na maiintindihan. Kaya hindi ko na i-discuss sa'yo. Habilio, minsan tango-tango ka lang para mukha matalino ka. Yan ang pinapayo ko sa mga bugokis, no? Dito ka lang ha. Tango-tango ka lang ha. Tawa-tawa ka lang pag nagtawanan. Okay, punta na tayo rito sa iba pang balita. Katulad po nitong Pogo. Ngayon, 'di ba? Hindi ko pa nakikita yung mga vlogger eh kung ano reaction nila, kung ano reaction nila dito sa sa makikipag-usap na. Okay. Yun pala meron palang rally bukas. July 4 sa Raha Sulaiman. Yan. Pwede na ba i-announce yan, Sir Oliver? Boss Oliver, pwede na ba i-announce yan? Okay, teka muna. Titignan natin.
Ang aga naman. Teka lang, tatanong ko kung pwede. Minsan kasi hindi pwedeng i-announce eh. I-message ko lang kung pwede na i-announce. Para ano. Kasi kung hindi pwede, babawiin ko. Okay, punta. Baliw talaga to si Bato. Kala ko, okay, punta na po tayo rito, no? Kay BP Sara muna. Sinasabi nila si BP Sara, dapat na mag-resign kasi walang mga ginagawa, no? Dapat mag-resign, walang alam sa DepEd. Dapat mag-resign kasi hindi naman educator. Kaya dapat ang ilagay dyan na educator, no? Okay. Kahapon o nung isang araw, nalaman natin, kahapon yata, si Angara na po. Ang question ko sa lahat ng mga nagtatanong, no? Bakit sa lahat na nagtatanong kung si BP Sara ay wala talagang nagawa, ito ang pronouncement ngayon ni Sani Angara, ang bagong DepEd Secretary, no? Pakinggan nyo yung mga nagsasabing walang alam si BP Sara sa DepEd, walang nagawa o walang proyekto o wala naman siyang pinatupad. Pakinggan nyo lang Okay. Ito ang sinabi ni Sani Angara. Asan ka na? Sani Angara. Hindi ko yata natantosan ito po. Incoming DepEd Secretary. Uy, bakit ba wala na ako sa ano? Wala. Failed na tuloy. Sayang yung ating live doon. Okay. Balik tayo. Ito po ang sabi ni Sani Angara. If it's working, why would you tamper it? No? Ito po ang sinabi ni incoming DepEd Secretary Senator Juan Edgardo Sani Angara expresses intention to build upon the policies initiated by his predecessor, Vice President Sara Duterte. Okay. So, ibig sabihin, continuation po, no? Dito, mapapahiya po yung mga nangantyaw kay BP Sara. Lalo-lalo na, again, yung mga BBM vlogger. No? Paano nyo po ngayon papaliwanag? Paano nyo ipapaliwanag na ito po, yun pong sinasabi ninyo na walang nagawa sa DepEd, walang alam sa DepEd, ay susundan ng bagong DepEd Secretary o itutuloy niya yung mga nasimulan na ni BP Sara Duterte. Kaya kayo, walang mangyayari sa buhay niyo. Hindi niyo naman babanatan si Sani Angara dahil kakampi niyo yan. Hindi babanatan niya ng mga BBM vloggers at hindi rin lalong babanatan niya ng mga kakamping at dilawan. Kasi dilawan to. So, kaya nyo pala pinagre-resign si BP Sara. Hindi pala totoo yung sinasabi ninyo na walang kakayahan at siya ay hindi educator. Ito rin hindi educator. Abogado rin to. Katulad ni BP Sara. Dehin bokikina lang kayo sa qualification. Exclusive yung panawagan nyo mag-resign kay BP Sara. Diba? Pahiya na naman kayo. Ang malupit pa nito, no? Ang malupit pa nito, si Senator Angara, nakalimutan ko na tuloy yung sasabihin ko.
Nag-senior moment na. Mamaya maalala ko yan. Ano yung sasabihin ko? Okay. Ang malupit pa nito, hindi pa sila masaya. Ngayon po, nananawagan na raw na mag-resign na si VP Sara bilang Vice President. Utot nyo, si VP Sara Duterte hinalal bilang Vice President. No? Vice President po ng tao. Okay lang siya mag-resign kasi malamang pakiramdam niya wala naman suporta sa kanya yung presidente. Bakit pa? Alam niyo po, yung pagiging secretary ng isang department, nakabatay lang yan sa kung ikaw ay gusto pa ng presidente. Matalino naman si VP Sara. Maaring si BBM, gusto pa siya. Yung mga nakapaligid kay BBM, putya, direkta na nga sinabi nung asawa na bad shot eh. Bad shot sa akin yan. Bad shot na pala eh. Bakit siya magtsatsaga? Samantalang, binoto siya ng mas marami pang bumoto sa kanya. Mas marami pang bumoto kay VP Sara kaysa kay BBM. Kaya dito na lang siya. Kung saan siya binoto ng tao. No? Mag-concentrate na lang siya. Ngayon, pinagre-resign nyo naman, Vice President. Bakit? Ano na naman ikakatwiran nyo? Kasi, napagbigyan kayo, no? Napagbigyan kayo na mag-resign si VP Sara, tapos ngayon, na-realize nyo na mas sikat pa siya nung nag-resign. Hindi bumagsak yung popularidad. Nagpaliwanag na po yung Publicos Asia. Ang sabi ng Publicos Asia, pinakamataas si VP Sara sa lahat ng mga government official. Pahiya na naman kayo. Pahiya na naman kayo. Di ba? Pinagmamalaki nila eh. Bumagsak ang rating. Meron pa nalalaman na 20%. Etong media tsaka tong mga BBM vloggers, panlilin lang ang ginagawa nito. Lumaban kayo ng parehas. Kaya kayo maubusan kayo ng mga naniniwala sa inyo. Maraming mga nakikinig dito na galit sa akin, pero nakikinig pa rin dahil gusto nilang marinig. Naririnig po nila. Ano yung naririnig nila? Naririnig nila na nagsisinungaling kayo. Pinapabagsak ninyo yung rating, yung pala. Siya pala ang pinakamataas ang rating. Panlilin lang kayo. Ito pa panliling nang na isa. Ngayon, paano nyo ipapaliwanag to ngayon? Pinasama ninyo ng pinasama. Kina-challenge ko yung mga yan eh. Masama pala ang pogo, di iban nyo. Di ba? Ilang araw na natin kina-challenge. Wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa loob. Kaya lang kayo naman nagpapasama eh. Pero, limitado lang si Hontiveros. Tignan nyo ha. Ang ginagawa lang ni Hontiveros ganito. May siguro mga kulang-kulang 400 o mahigit kumulang 400 siguro ang Pogo operators. Kasi 300 plus 400, mga 350 more or less ang Pogo operators ngayon, legal at illegal. Ayon sa PAOK CC. Pero ang pinukusan lang nila, Porac at saka si Alice Go. Pinasama nila ng pinasama si Alice Go. Ganito ginagawa ni Hontiveros eh. Pinasama nila ng pinasama, Pogo at saka si Alice Go. Tapos, ikokonekta nila ngayon kay Duterte. Tapos, nagsalita pa yung PAGCOR chief. Kalimutan ko na pangalan. Nagsalita pa yung PAGCOR chief na merong ex-cabinet official. Tignan nyo sinabi, ex-cabinet official ang sinabi ng PAGCOR. Ang pag-intindi ni Jared, si Duterte, ex-cabinet official. Cabinet niya, hindi naman sinabing ex-president eh. Kaya makikita nyo talaga mahina umintindi. Ngayon, nung sinabi ni Tenko yan, hindi po pwede mong ibitin ng tao. Sabi ng PAOK CC.
Sabihin mo para masampahan namin na reklamo. Wala pa rin sinasabi, di ba? Sabi ni Senate President, sabihin mo. Kasi kawawa yung ibang mga cabinet official na pinaghihinalaan na sila yung kasabwat ng Pogo. O, sabi ng Senate President yan. Pero matapos niyong pasamain ang lahat, hinamon ko kayo. Siningit yung sarili. Hinamon kayo ni Badong. Masama pala yan eh. Kayo ay senador. Ha? Kayo ay senador. Masama pala ang Pogo. Bakit hindi nyo iba ng Pogo? Ipagbawal. Walang sumasagot sa kanila. Magtataka ka, walang congressman na nagsasalita ng masama laban sa Pogo. Bakit kaya? Parang hindi nyo pa alam, nasa pamagat na. Bakit kaya wala nagsasabi ng masama na congressman tungkol sa Pogo? Aba, hindi natin alam kunwari. Hindi natin alam kunwari. Basahin na lang natin, ABS-CBN. House Speaker favors strict regulation of Pogo versus total ban. Gusto pala ni Martin ng Pogo. Ayaw niyang iban. Ayaw ni Martin na iban ng Pogo. Kayo naman, no? Alam niyo na ngayon, bakit wala nananawagan? Ontiveros. Kaya pala hindi papunta sa ban ng Pogo ang investigasyon mo. Hanggang hihinto ka pala. Hihinto ka lang pala kay Alice Go. Ang tapang-tapang mo, no? Kaya pala, tataka ko, ang tapang naman to si Ontiveros. Pero bakit ayaw niya ituloy? Dami nga nananawagan, di ba? Bakit walang investigasyon sa iba pang malalaking Pogo? Lagi pa nababanggit yung Cavite. Hindi ko alam kung bakit nababanggit yung Cavite. Yan ba may pinakamaraming Pogo? Pucha, hindi nababanggit ni ni Ontiveros. Yung pala, House Speaker favors Pogo strict regulation. Ayaw niya ng total ban. Ngayon, alam niyo na kung bakit. So lahat po ito, no? West Philippine Sea, Pogo, ginagawa lang nila para siraan talaga si Pangulong Duterte. Lahat ng yan, lahat ng ginagawa. Kasi in absence ng maipagmamalaki, para naman may trabaho naman yung kanilang mga vlogger. Alam niyo mga vlogger, BBM vloggers, eto hamon ko sa inyo. Dati kayong Duterte, di ba? Marami sa inyo dati. Pero yung mga ngayon lang, yung mga dati pa dyan, yung mga sikat dyan, dati kayong pro Duterte. Okay. Pro Duterte kayo noon. Ngayon, binabanatan nyo na si Duterte. Pero ang hamon ko sa inyo, nung kami ay Duterte vloggers nung panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte, pinagmamalaki lang namin yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Kaya namin binibira yung mga dilawan kasi binabanatan nila yung mga proyekto eh. Di ba? Binabanatan nila si Duterte, binabanatan nila yung mga proyekto tulad ng war on drugs. Pinagtatanggol namin yung war on drugs. Binabanatan nila yung bill. Pinagtatanggol namin yung bill. Sinasabi nila, utang na naman, utang. Binabanatan nila yung pagtugon na Pangulong Duterte, yung magandang pagtugon niya sa pandemya. Binabanatan namin sila. Dahil magaganda yung proyekto ni Pangulong Duterte. Pinagtatanggol namin yung proyekto ni Pangulong Duterte.
Kayo, kailan nyo pinagtanggol yung proyekto? Eto lahat kayo, lahat. Bakit ang vlogs ninyo, paninira lang lahat sa mga Duterte? Bakit hindi nyo ipagtanggol yung mga ginagawa ni BBM? Katulad namin, nakikipaglaban kami dyan. Lalo na po yung war on drugs, tsaka tong NTF-ELCAC, di ba? Tindi ng banatan dyan dahil red tagging, red tagging. Pinagtatanggol namin yung NTF-ELCAC tsaka yung war on drugs. War on drugs, berdugo, mamamatay tao yan si Duterte. Kayo, ano ba pinagtatanggol nyo? Kaya ba kayo naging vlogger, BBM vlogger, para siraan lang yung mga Duterte? Mag-isip-isip rin kayo. Kami alam namin, kaya kami pro-Duterte dahil may pinagtatanggol kami. Pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Naniniwala kami sa proyekto ni Pangulong Duterte. Sinisiraan ng kalaban, mga dilawan at kakamping at mga makabayan black. Kaya pinagtatanggol namin. Kayo, wala akong narinig na pinagtanggol nyo. Ay, oo nga pala, wala pala silang proyekto. ang proyekto nga pala ni Pangulong Marcos ay manira sa mga Duterte, magbigay ng ayuda, bumiyahe, pinalitan na kasi wala nang umiimbita magpa-concert na magpa-concert. Yun nga pala ang pinagtatanggol nyo. Di ba? Paninira. Yun ang proyekto Magtapatan na tayo. Wala naman talaga kayong proyekto. Kung meron kayong proyekto na nakaka-apekto sa tao, bakit hindi maipagtanggol ng vlogger nyo? Yun talaga yung proyekto nyo Kaya yan ang dinadala ng vlogger nyo. Manira, mamigay ng ayuda, bumiyahe at magpa-concert. Yan lang. Kung tama kami, di pag malaki nyo, wala nakakaalam. Nilihim nyo yung proyekto nyo, lihim. Gusto nyong ilihim, balik tayo. Alam niyo yung Pogo, eto magtatapatan na tayo Una, kung totoo yan na may problema ang Pogo, hindi po problema ni Duterte yan. Problema po yan ng kasalukuyang gobyerno. Nasanay lang yung mga vlogger ni BBM, nasanay lang sila na siraan. May problema ba? Isisiyan kay Duterte. Natatawa nga ako Pati yung traffic, si Duterte pa rin. Alam mo kung paano nila binanatan kay Duterte yung traffic? Di ba sinabi nila matatapos nila yung traffic? Hindi nyo nalulutas tapos isisisi nyo yung traffic kasi hindi raw natapos nung panahon ni Duterte. Alam niyo ba taon-taon kung ilan na nadagdag na mga sasakyan? Ibig niyo sabihin taon-taon. Mga bugok talaga. Okay. Balikan natin tong Pogo. Ito malala po talaga. Ano po sabi ng PAOK? Kaya po ito, si Martin, yan na po yun, no? Ganyan din naman si Duterte. Pinayagan yung Pogo. Ngayon, di ba, binabanatan nyo. Bakit kasi pinayagan yung Pogo? Tuloy ngayon, nagkakaano na yung mga tao, di ba? Dahil sa Pogo niya, dami-daming krimen. O, bakit pinapayagan gustong ituloy ni Martin? O di si Martin na magpaliwanag. Di ba? Bakit si Duterte pa? Ano sabi ni Martin? Yan. Dapat natin, ito sabi ni Martin, kung bakit dapat yung stricto lang. O, ayan, no? Ang sabi ni Martin, pag tinotal ban mo yan, mawawala ba yan? Pag tinotal ban mo yan, mag-underground yan kasi mukhang malakas talagang demand. Andito na yan. Ako, sundan na lang muna natin yung batas. Strict enforcement, kagaya ng ginagawa ngayon ng mga law enforcement ni Chairman Altenco at ng PNP. Lumalago pa ang revenue. Revenue! O ngayon,
Ngayon, yan na sasabihin nyo, kaya mananatili yung Pogo dahil sa revenue. Eh yan nga yung purpose ni Duterte. Kaya meron Pogo tayo dahil billion po ang kinikita niyan ng gobyerno. Nagtataka nga ako eh. Dati malaki kinikita natin. Bakit ngayon konti na lang ang kinikita? Nagbabayad ng buwis. Sila po ay sa mga opisina, mga condominium, mga lumaki po yung kita ng mga paupahang condominium, mga buildings, etc. So ano ang dapat gawin? Ang dapat gawin, i-enforce nyo yung law. Wala ba tayong batas laban sa kidnapping? Wala ba tayong batas laban sa pananakit? Ngayon, kung maraming illegal na Pogo at nag-ooperate sila, kaninong problema yan? Hindi problema ngayon yan. Bakit nyo isisisi kay Duterte? Yun yung problema kasi ngayon. Automatic. Kaya dapat, ewan ko kung may nananawagan ng ibang ganyan, dapat hindi tayo pumapayag na yung lahat na nakikita nilang problema ngayon isisi sa administrasyon dati. Kung isisisi nyo lang yung mga problema sa Pogo, tanggalin nyo na lang yung Pogo. Para patas-patas tayo. Mas malaki. Kaya hinahamon ko yung mga yan. Mas malaki mawawala eh. Ngayon pa ba tayo magtatanggal yan? Wala na nga pumapasok na foreign investors dito. Bigo ang yung pag-iikot ni Marcos. Yung paggasta niya ng malalaking pera. Biyahe ng biyahe. Bigo. Ano pa mga bigo? Maharlika Fund. Bigo. Meron na ba kayo narinig na project na Maharlika Fund? Meron na ba kayong nakitang sinabi na kumita tayo dahil sa Maharlika Fund? Kumuha po ng mga pondo yan mula sa mga bangko natin. Bigo sila dyan. Ngayon, bigo na naman rito. Yung mga kabiguan nila sa enforcement ng batas dito sa Pogo, bakit nyo sisisihin kay Duterte? Ayan yung sinasabi ni Martin, strict enforcement. Strict enforcement. Sa tingin nyo, tagumpay yung ayuda? Hindi rin po yan. Ang ayuda po, tandaan ninyo, dapat pansamantala lang. Pansamantala lang. Wala, may swerte nga lang to. Alam nyo, talaga. Minsan ayaw naman natin, Pero minsan gusto na natin na sisihin nyo nasa taas eh. Bakit nung magaling ang Pangulo namin, binigay nyo na lahat? Malalakas na bagyo, malalakas na lindol, sinabay-sabay nyo pa yung pagputok ng... Lahat ng bulkan pumutok ng panahon ni Duterte. Mayon, Taal, dumating ang mga bagyo at higit sa lahat, pandemya. Nakasurvive tayo lahat. Proud pa rin tayo na si Tatay Digong mataas pa rin ang rating despite sa lahat. Kasi ang galing ng pagtugon eh. Naggera pa yung Russia at Ukraine. Tapos ngayon wala ni isa. Ayaw naman namin na magbigay kayo ng mga bagyo. Kaya lang, parang napaka-unfair na. Napaka-unfair na napakagaling ng presidente namin noon, si Pangulong Duterte. Binigay niyo lahat ng pagsubok sa Pilipinas. Tapos ngayon, wala na nga natural calamity ngayon. Pucha, mahirap pa rin. Mataas pa rin ang presyo. Alam nyo, kaya tayo nagkakaganito. Kaya masamang-masama ang loob natin. May marawi pa nga pala. Alam nyo, kaya masamang-masama ang loob natin. No? Kasi hindi
dapat mataas ang presyo, hindi dapat bulok yang NAIA, hindi dapat brownout. Dapat paunlad na tayo eh. Kasi pinaranas sa atin lahat, sabay-sabay, kinaya natin. Yung tiwala ng mga foreign investors narito. Proud na proud yung mga Pilipino. Kaya tayo frustrated lahat. Gusto natin mayat-maya may nagrarally. Nabalitaan nyo bang mayat-maya nagsisikap sila Baba Reyes na mag-rally nun. Pero ilan na rally? 20. Para yung rally nila kay Sara Duterte resign. Ganun lang ang marally nila Baba Reyes. Hindi na nga nag-rally kalaunan. Tinamad na eh. Ngayon po, kabi-kabila. Putya, rally. Mayat-maya maisog. At sabi ka mga tao. Alam nyo, nananawagan lang tayo ng mga maisog rally. Ang tanong ng mga tao, kailan ba people power? Alam nyo, wala tayong sakuna. Wala tayong natural na kalamidad. Pero ang tataas ng presyo ng bilihin. Walang bagyo, walang pandemya, wala lahat. Wala tayong pandemya pero mas malaki pa ang ayuda. 2 taon na pandemya, mas malaki pa yung pondo sa ayuda ngayon kaysa pondo sa ayuda nung panahon ng pandemya. Grabe po itong gobyerno na to. Dati, okay lang tayo mangutang kasi pandemya eh. Kinakailangan talagang bigyan, naka yung mga tao eh. Ngayon, willing magtrabaho yung mga tao. Maglagay kayo para makapagtrabaho yung... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.